Headlines. Ito po natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Department of Foreign Affairs, walang Pinoy na naitala na apektado po sa tensyon ngayon sa Iran. Bulkan ngayon nagkaroon ng panandaliang incandescent o nagniningas na lava fountain kaninang madaling araw. Ilang naman ang mga namatay sa Binaliw landfill tragedy sa Cebu umabot na po sa 10. Meralco nagpatupad ng panibagong bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Nasimula naman ng mga programa o nasimula ng Duterte admin laban sa insurhensya. Bilis na nawawala ayon sa dating kadre ng NPA. At Malacanang pumalag sa alegasyong breach of public trust laban kay PBBM. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Diyos Maraynaga sa Indogabon. Diyos Papalos, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Kay bilis po talaga ng araw. Enero at 13 na po ngayon sa bagong taong 2026. Ako po si MJ Monteja. Sunshine News Ating mga detalye, mga kababayan, ulit tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo simula yung araw ng Martes, January 13. Sa piso po ng kumpanyang Shell Pilipinas, Sea Oil at ng Caltex, tataas ng 20 sentimo ang presyo ng kada litro ng kanilang diesel. Habang 30 sentimo naman ang dadagdag sa kanilang gasolina at kerosene. May kapares naman nataas presyo sa gasolina at diesel and clean fuel at iba pang mga kumpanya ng langis. Iba naman ang naturang oil price hike alas 6 ng umaga ngayon. Maliban na lamang sa clean fuel na alas 4:01 pa mamayang hapon. Kapatupad ang increase. Sa unang estimate, magkakaroon sana ng rollback ngayong linggo. Subalit, hindi na nangyari dahil sa kasalukuyang geopolitical tension sa Iran. Pilit malinaw sa Estados Unidos kung ano ang gagawin nila sa Venezuelan oil, gaya na lang kung paano ito ibenta o makadadagdag sa world supply. Sunshine News. Balita, hindi o sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong apektado sa gitna po ng mga nagaganap ngayon na pag-aaklas sa bansang Iran. Ngunit sinabi po ni DFA spokes ang Angelica Escalona na patuloy pa rin pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas sa Tehran ang mga Pilipino doon na maging mapagmatyag at limitahan ang kanilang mga paggalaw. Laon na rin sinabi ng ahensya na ang mga Pilipino sa Iran ay nangangailangan ng tulong ay maaaring makipag-ugnayan sa embahada sa pamamagitan po ng email na tehran.pe at dfa.gov.ph tehran.pe capital P in E at dfa.gov.ph. Maaari din silang tumawag o magpadala ng mensahe sa emergency mobile WhatsApp o sa Viber ng embahada sa numerong +989 +9891 2213 6801 +9891 2213 6801. Sa mga nagdaang araw, libu-libong katao po ang nagprotesta sa Iran. Meron po na matinding pagbagsak ng halaga ng kanilang pera kasabay ng krisis pa ekonomiya na naranasan sa kanilang bansa. Sunshine News Blast. Samantala, na-monitor naman ng FIVOX kahapon o ngayong araw ng umaga na ito ay isang panandaliang incandescent o nagniningas na lava fountain sa Bulkang Mayon. Mabot ito sa taas na 100 meters sa summit crater. Ang naturang aktibidad ay naitalaan ng mga monitoring cameras ng FIVOX kaninang 1:31 ng madaling araw at tumagal po na higit kumulang 35 segundo. Nanatili naman sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit na pinagbabawal ang pagsabog sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, nagbabala naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental na maging alerto sa posibleng pagbagsak ng abo mula naman sa Bulkang Canlaon. Iulat po ng FIVOX na nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon kahapon, January 12, alas 10 ng umaga, alas 11:31 ng umaga, alas 12:47 ng tanghali at alas 4:58 ng hapon. Nanatili namang nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon. Papahiwatig ito ng katamtamang antas ng pag-aalburuto. Maaari magdulot ng steam-driven o phreatic eruptions at paunang aktibidad ng magma. Ipinagbabawal naman ng FIVOX ang pagpasok sa loob po ng 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Canlaon.
Sunshine News Blast. Alas 6, 7 ng umaga, tiniyak naman ngayon ng Philippine Army ang kahandaan nilang tumulong sa pagbabantay po na tinatawag na Permanent Danger Zone sa Bulkang Mayon. Handa silang magsagawa ng rescue at relief operations para sa mga komunidad na apektado ng pag-alboruto ng naturang bulkan. Tinitugon sa mga tanong kung may panawagan ba para i-deploy ang Philippine Army sa mga lugar patay sa direktiba ng PHIVOLCS na nagtaas Alert Level 3 ang Bulkang Mayon simula Enero 1 pa. Ang Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, nagana na nila ang kanilang task force sa GIP noong pong January 6 sunod na naturang abiso ng PHIVOLCS. Sa Bulkang Kanlaon at Bulkang Mayon, ang alamin ng lagay ng panahon ngayong araw mula kay Chanel Dominguez ng Pag-asa Water Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, January 13, 2026. Sa ngayon, wala pa tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong mga kumpul ng kaulapan dito sa may Southern Mindanao. Ito po yung Intertropical Convergence Zone or ITCC. At inaasahan natin may mabubuong low pressure area na nakapaloob dito sa Intertropical Convergence Zone ngayong araw. Samantala, meron tayong shear line na nakakaapekto naman dito sa eastern section ng Northern Luzon at northeast monsoon na umiiral sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Kahapon, naglabas tayo ng tropical cyclone threat potential hinggil sa posibleng weather disturbance po natin. Ngayong araw, gaya po ng sinabi ko kanina, wala pa tayong low pressure area na binomonitor, pero itong pong cloud clusters po natin nakikita dito sa ating satellite imagery ay nakikita po natin magde-develop into a low pressure area ngayong umaga. At the same low pressure area po yung inaasahan natin na magiging bagyo po natin na papangalanan nating Ada. Unang bagyo po natin ito para sa taon ng 2026. Hinggil sa forecast track analysis po natin, posible po itong lumapit dito sa may Caraga at Eastern Visayas. At pag ito po ay naging isang ganap na bagyo, agad din po tayo magre-raise or magtataas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan po natin. Para naman sa magiging rainfall na dala po netong weather disturbance po natin o yung posibleng bagyo po nating si Ada, nakikita po natin magdadala po ito ng significant rainfall dito sa eastern section ng Mindanao starting tomorrow at paakyat dito sa may Kabisayaan pati na rin sa Southern Luzon. So inaasahan po natin magiging maulan po yung eastern section po ng ating bansa this week po. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan na dadaanan po netong weather disturbance po natin ngayon linggo at iba yung pag-iingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa at mga flash flood. At pinapayuhan din po namin mag-ingat yung mga kababayan po natin na naghahanda para sa Sinulog Festival. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy pa rin yung epekto nitong shear line at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Cagayan Valley at buong Cordillera Administrative Region, makakaranas naman sila ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan, dulot naman ito ng amihan. Sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, magiging maaliwalas naman ng kanilang panahon pero asahan din po natin yung mga isolated light rains. Para dito sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung mga isolated rain showers o kaya yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para dito sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, sa Lawag 21 to 30 degrees Celsius, Tugigaraw 20 to 28 degrees Celsius. For Baguio 15 to 24 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 28 at Legazpi 23 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, may kita naman po natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon liban na lang dito sa may Davao Region at dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. At inayon po, gaya po ng sinabi ko kanina, sa mga susunod na araw, maraming lugar na po ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot nitong weather disturbance po natin ngayong linggo.
Agwat ng temperatura para dito sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. DAR Sunshine Radio. Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa atin namang mga balita, PBBM nasa UAE para sa isang araw na working visit. Si Cresoline Katamang mula Malacanang sa detalye. Cresoline, go, go! MJ, dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates bandang hating gabi ng Lunes para sa isang araw na working visit sa paanyaya ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang eroplanong sinakyan ni Marcos ay lumapag alas 11:09 ng gabi sa Al Batin Airport sa Abu Dhabi, kung saan mainit siyang sinalubong ni UAE Minister of State Said Al Hajeri. Naroon din upang salubungin ang Pangulo sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Verde. Sa kanyang pagbisita, makikibahagi si Marcos sa kapwa mga pinuno ng Estado at pamalaan na dadalo sa Abu Dhabi Sustainability Week. Isang taunang forum na nagsisilbing plataforma para sa pandaigdigang kooperasyon upang tugunan ang kasalukuyan at hinaharap na mga hamon. Sa kanyang pahayag bago umalis ng bansa, sinabi ni Pangulong Marcos na inaasang aktibong makikilahok ang Pilipinas sa mga talakayan hinggil sa magkakaugnay ng mga pandaigdigang isyu, kabilang ang enerhiya, tubig, pananalapi, seguridad sa pagkain at pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si President Katarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. Cash for Work program naman ilalatag ng DSWD para sa mga apektado ng pag-albruto ng Bulkang Mayon. Si Angel Pastor sa detalye. Angel, go, go! Partner, magbibigay ng cash for work activities ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, para sa mga evacuees sa Albay na apektado ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, layo ng programa na mabigyan ng pagkakakitaan ang mga evacuee, particular ang mga magsasaka at mangingisda na napektuhan ang kabuhayan dahil sa paglikas. Kabilang sa mga gawain ang pagtatanim sa mga bakanteng lugar malapit sa evacuation centers, gayon din ang pag-atayos at pagtatayo ng mga pasilidad para sa patubig at sanitasyon. Bukod dito, iniutos ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagdaragdag ng 100,000 family food packs upang masigurong tuloy-tuloy ang supply ng pagkain ng mga evacuee. Sa kasalukuyan, may mahigit 191,000 family food packs na ang nakaimbak para sa Bicol region. Nananatili pa rin ang alert level 3 sa Bulkang Mayon dahil sa banta ng pyroclastic density currents o uson, mga mainit na abo at gas na delikado sa mga nasa paligid ng bulkan. Patuloy naman ang paalala sa publiko ng DSWD na sumunod sa mga abiso ng otoridad. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Angel Pastor, kapag mo sa balita at serbisyo. News Blast sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sunshine Balik tayo News sa ating Blast. detalye. Oras na buong kapuluan, alas 6:17 ng umaga. Umakyat po sa 10 ang bilang ng mga nasawi mula sa gubuhong Binali o landfill sa malaking tambakan po ng basura sa Cebu City. Para yan sa update gabi ng Lunes, January 12. Dinala na ang labing ng mga biktima sa isang funeral home para sa wastong pagkakakilanlan at disposisyon. Dinala o may 18 naman katao ang nasugatan sa pagguho at kasalukuyang ginagamot sa mga lokal na pagamutan. Samantala, 26 katao pa ang nawawala o missing hanggang sa ngayon.
Bumuho ang naturang tambakan ng basura noong Huwebes, January 8. Sunshine. Pinagutos naman ng Department of Environment and Natural Resources ang agarang pagsasagawa o pagpapasara ng Binali landfill sa Cebu City. Nagpahayag rin ng DENR ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga apektadong pamilya at tiniyak po na magsasagawa sila ng masinsinan at patas sa investigasyon hinggil sa issue. Ito'y para matukoy ang mga sanhi ng insidente, ang pananagutan ng mga kaukulang partido at ang mga kinakailangang pagbabago sa hinaharap. Samantala, binigyan din naman ng DENR ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at ang Local Government Code of 1991. Ayon sa batas, ang mga LGU ay may pangunahing pananagutan sa solid waste management sa loob po ng kanilang AOR. Sunshine Radio. Pag-export ng 100,000 metric tons ng asukal sa US, pinayagan na ng DA. Si Sheena Torno sa detalye. Sheena, go go! MJ, kinumpirma nga ng Department of Agriculture na inaprobahan nila yung plano ng Sugar Regulatory Administration na mag-export ng 100,000 metric tons ng asukal sa Estados Unidos. Ayon sa DA, tumaas kasi sa 130,000 metric tons ang produksyon ng asukal noong nakarang ani. Ngunit yung sobrang supply ng raw sugar ay nagdulot naman ng problema sa mga lokal na magtutubo. Kaya sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang paglalaan ng bahagi ng supply ng asukal sa pamamagitan niya ng pag-export sa ilalim ng US tariff rate quota ay makatutulong upang maibsan ang pagbagsak ng farm gate price. Sa panig naman ng SRA, sinabi nila yung pag-aproba sa pag-export ng asukal ay sumasalamin na malaki o tumaas ang produksyon ng asukal sa bansa. Ngunit kinakailangan pa ring balansehin ang pangangailangan at supply nito. Samantala, MJ, mahigpit na mga binabantay ng DA at SRA ang mga pag-aangkat ng artificial sweeteners na nakaapekto sa demand at presyo ng produksyon ng asukal o produksyon ng lokal na asukal. Plano rin ng ahensya na hilingin sa Department of Health na suriin ang posibleng epekto ng paggamit ng artificial sweeteners sa kalusugan ng tao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Samantala, Meralco nagpatupad ng panibagong bawas singil sa kuryente ngayong Enero. Si Angel Pastor sa detalye. Nagpatupad ng panibagong bawas singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong Enero 2026 matapos bumaba ang kabuang singil sa kuryente sa ikalawang sunod na buwan. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga, bumaba ang overall rate ng 0.16 centavo kada kilowatt hour, kaya mula sa 13 pesos 0.1 centavo kada kilowatt hour noong Desyembre ay naging 12 pesos 0.9 centavo na lang ito ngayong Enero. Para sa isang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, katumbas ito ng humigit kumulang 33 pesos na bawas sa bill. Para naman sa 300 kilowatt-hour, aabot sa 49 hanggang 65 pesos ang matitipid. Posibleng magkaroon ng mild adjustment either way dahil sa reduction sa WESM. Sa per kilowatt-hour na tapyas mula sa WESM dahil sa mas bumuting supply situation sa Luzon grid. Pangunahing dahilan ng bawas singil ang pagbaba ng transmission charge ng 0.10 centavo kada kilowatt-hour dahil sa mas mababang ancillary service charges mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Bumaba rin ang generation charge ng 0.01 centavo kada kilowatt-hour sa mas murang singil mula sa wholesale electricity spot market at power supply agreements. Kasama rin sa bawas singil ang pagbaba ng buwis at iba pang singil na 0.08 centavo kada kilowatt-hour. Isa sa makikinabang sa panibagong bawas singil ay ang pamilya ni Mang Junel mula Pasig City. Anya malaking tulong sa kanila ang kahit maliit na bawas singil, lalo na sa gastusin para sa kanyang mga anak at sa kanilang munting tindahan. Sa akin lang, malaking tulong yun. Katulad natin, may pinapaaral. Talagang ganun talaga yung sitwasyon natin. Kailangan mabawas-bawasan konti yung natin, mga expenses, di ba?
Ayon pa sa Meralco, ipinatupad ngayong buwan ang koleksyon para sa Green Energy Auction Allowance o GAOL bilang suporta sa renewable energy projects alinsunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission. Ang tuloy-tuloy na pagbaba ng transmission at generation charges ay inaasahang makakatulong sa household budget sa buong bansa, lalo na sa mga pamilyang regular ang konsumo ng kuryente. Samantala, muling nagpaalala ang Meralco laban sa pagnanakaw ng mga pasilidad ng kuryente matapos ang insidente sa Quezon City na nagdulot ng pansamantalang pagkawala ng kuryente sa halos 8,000 customer. Hinimok na Meralco ang publiko na i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad sa pamamagitan ng My Meralco app o sa mga opisyal na social media account ng kumpanya upang mapanatili ang ligtas at maaasahang serbisyo ng kuryente. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Samantala, siyam na empleyado ng Las Piñas binigyan pong pugay sa 40 taong serbisyo nila sa pamahalaan. Si Paul Montimon sa detalye. Paul, go, go! Magandang umaga, pinangunahan ni Mayor April Aguilar ang pagkilala at pagpaparangal sa siyam na empleyado ng Las Piñas City Hall na nagbigay ng 4 na dekadang pagsaserbisyo sa publiko. Sila naman ay sina City Assessor Engineer Ramon San Pedro, Miss May Setra, Miss Annabella Manalang, Miss Maria Cristina Madrigeco, Miss Maria Carolina Cartagena, Mr. Jesse Tereso Trajano, Rowena Veliatito, Engineer Nestor Bay, at ang MDO Head Walsor Espinosa. Sa isang makabuluhang flag raising ceremony, tinanggap ng mga empleyado ang cash incentive, plaque at token bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at katapatan sa paglilingkod sa mga Las Piñero. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, kapartner mo sa balita at sa bisyo. Partner News Blast. Ulit tayo sa ating mga balita. Magsasagawa ng reballasting work sa MRT3 bilang bahagi po ng rehab project dito. Ito para mapabuti ang riles, drainage at ang pangkalahatang kaligtasan ng MRT3. Para naman mabawasan ang abala na may dudulot sa commuters, ipatutupad ang pagsasayos sa mga linya sa pagitan po ng Guadalupe at Buendia mula alas 11:30 ng gabi hanggang alas 3:30 ng madaling araw. Ibig sabihin, walang maapektuhang biyahe ng MRT3 dahil gagawin po ang maintenance works mga oras na hindi ito operational. Sa southbound, mag-uumpisa ito January 15 hanggang April 5 ngayong taon. Sa northbound naman, mag-uumpisa yan April 6 hanggang June 30. Nakipag-ugnayan na rin ang MRT3 sa MMDA para po sa gagawing traffic management plan. Napayuhan naman ang mga commuter at motorista na planuhin ng maaga ang kanilang mga biyahe. Tawagan naman ng Department of Health sa publiko na magpabakuna para maiwasan ang iba't ibang mga sakit. Binigyang din ng ahensya na ang pagbabakuna ay nananatiling isa sa mga pinaka-epektibong paraan para maprotektahan laban sa malubhang mga karamdaman at pagkamatay. Sa isang abiso, sinabi ng ahensya na maaaring mag-avail ng libreng bakuna sa mga health center at sa mga DOH urgent care and ambulatory service o bukas center sa buong bansa. Ang mga bakuna para po sa edad 0 to 12 months ay ang BCG vaccine. Laban po yan sa tuberculosis o TB, hepatitis B vaccine, pentavalent vaccine, oral polio vaccine, activated polio vaccine, pneumococcal conjugate vaccine, measles, mumps at rubella vaccine. Habang ang mga batang edad, 9 hanggang 14 anyos, grade 1 at grade 7, nabay pwede pong magpabakuna ng measles, rubella at tetanus diphtheria. Habang ang mga batang babae naman sa grade 4, pwede pong bakunahan ng human papilloma virus o HPV. Para sa mga buntis, tetanus diphtheria vaccine. Habang sa mga lolo at lola naman, sa mga senior citizen, influenza vaccine at pneumococcal vaccine. Sa balita, grupo ng katatubong kabataan yan sa Occidental Mindoro, mariing kinundina ang CPP and PANDF. Si Almar Forsuelo sa detalye. Almar, go go! MJ, mariing kinundina ng grupong kabataang o katutubong kabataang mangyan ng Occidental Mindoro ang ginagawang karahasan ng komunistang teroristang grupong CPP and PANDF sa kanilang lugar. Ayon sa nasabing grupo, ang kanilang presensya ay lubos na nagdudulot ng takot at kaguluhan sa mga katutubong mangyan. Ang pahayag na ito ay kasunod ng ginagawang panloloko ng komunistang grupo sa kanilang komunidad. Dagdag pa nila ang matinding takot, trauma, pagkawatak-watak
pagtigil ng hanap buhay at maging edukasyon ang hatid ng ang mangyan. Sa huli, binigyan diin ng mga katutubong mangyan na hindi nila papayagang magamit sila sa mga layuning hindi nakabatay sa tunay nilang kapakanan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. News Blast. DSWD sususpindihin ang cash aid payout kapag may epal na politiko sa distribusyon. Nagbabalik si Angel Pastor sa detalye. Magiging mahigpit na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapatupad ng cash aid programs matapos igiit ng ahensya na ihihinto ang pamamahagi ng tulong pinansyal kung may mga politikong makikialam o sisipot sa payout sites. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad na ititigil ang cash aid payout sakaling may politikong gatecrasher o makikialam sa mga lugar ng distribusyon ng ayuda. Nilinaw ng kalihim na mahigpit na ipinagbabawal ang pakikilahok ng mga halal na opisyal sa pamamahagi ng anumang Public Financial Assistance Program. Gayunpaman, inamin ni Gatchalian na bagamat may tinatawag na anti-EPAL o anti-credit grabbing provision, hindi pa malinaw sa umiiral na batas kung anong parusa ang ipapataw sa mga opisyal na lalabag dito. Dagdag pa ng kalihim, hindi niya kayang kontrolin ang kilos ng ibang tao, kabilang na ang pagpo-post sa social media ng ilang politiko tungkol sa schedule ng payout ng DSWD. Sinabi rin ni Gatchalian na ipauubayan na niya sa mga mambabatas ang pagbalangkas ng batas na magtatakda ng parusa sa credit grabbing ng mga opisyal. Ang anti-EPAL provision ay isinama sa 2026 national budget upang pigilan ang patronage politics, kung saan ipinapakita ng ilang politiko na dumadaan umano sa kanilang tanggapan ang tulong ng pamahalaan. Bukod sa umiiral na memorandum na nagbabawal sa presensya ng mga politiko sa payout sites, patuloy ring maglalagay ang DSWD ng mga poster sa mga lugar ng distribusyon bilang paalala sa publiko na walang kinalaman ang mga halal na opisyal sa ayudang kanilang natatanggap. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. DCAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Nasimula ng Sunshine Duterte at News laban sa Blast. insurhensya, mabilis na nawawala ayon sa dating kadre. Si Almar Forzuelo sa report. Disyembre taong 2018, nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCA sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 na inilabas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo nitong tugunan ang mga issue at patuldukan ang matagal ng problema sa insurhensya sa bansa. Matapos nito, sunod-sunod na ang naging tagumpay ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng grupo dito sa Pilipinas. Libo-libong mga dating rebelde ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Libo-libong mga armas din ang napasakamay ng mga otoridad matapos na isuko ito ng mga dating rebelde. Sa panahon ng Duterte admin, nakaramdam ang ating mga kababayan ng kasiguraduhan at kaligtasan laban sa mga mapansamantalang CPP, NPA, NDF. Nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng NTF-ELCAC at tayo sa National Youth Commission noon ay naging parte ng NTF-ELCAC. Mula 89 guerrilla fronts, pag-upo ni Pangulong Duterte, pag-alis niya, pipito na lang. Sobrang hina na ng NPA nung pag-alis ni Pangulong Duterte. During the time na malakas po ang NTF-ELCA or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict during the previous Duterte government, nahihirapan po sa recruitment sa schools and universities ang CPP, NPA front organizations dahil nga may programa ng tinatawag nating mga security briefing and orientation na ginagawa sa schools and universities. Pero ang tagumpay na ito ng pamahalaan ay hindi nagtagal dahil hindi ito ang naging prioridad ng Marcos Jr. administration. Sa panayam ng SMNI News sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, mabilis na nawawala ang magandang nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilis na nawawala. Nakakabahala at delikado pong epekto niyan sapagkat the more students and youth are being recruited into the CPP, NPA, NDF, the faster and
more favorable for them to recover. Sapagkat yan po nanggagaling ang mga kadre o leaders, organizers, propagandists, writers, and mga officers ng CPP, NPA, NDF. Nababahala din si Ka Eric dahil sa pagsasawalang bahala ng kasalukuyang Marcos Jr. administration ay mas lalo pang lumakas ang rebelding grupo. Isang nakakabahala, lumakas muli ang loob ng CPP, NPA, NDF sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno para magsagawa ng massive recruitment and infiltration among the youth and students. And that is very alarming on the part of the country. Para naman kay Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, sa ilalim ng Marcos Jr. administration, humina ang laban ng pamahalaan kontra sa komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Kaya lang, ngayong administrasyon na ito, naisip pa na magkaroon ng peace talk sa NPA at syempre humina na yung laban sa mga NPA. Kaya nakapag-recruit uli ang mga NPA, naka-replenish ng ranks nila. Kaya ito, nahuhuli natin mga kabataan sa bundok bilang teroristang NPA. Buti, nandyan pa ang ating mga pulis at sundalo at tumutulong sa atin. At nandito ang SMNI, pinapakita ang katotohanan patungkol sa mga bagay na ito, truth that matters patungkol sa NPA. Kaugnay nito, kwestiyon ni Chairman Cardema ang COMELEC kung bakit nakakapasok pa rin tuwing eleksyon ang Makabayan Bloc sa Kongreso, gayong kilala ang mga ito na sangkot sa terorismo at illegal recruitment sa bansa. Bakit ang COMELEC hindi na-aksyonan itong mga party list na ito? Ang Kabataan Party List, ang Gabriela Party List ay may kaso sa COMELEC, kinasuhan sila ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mga teroristang miyembro. Hanggang ngayon, di naman ina-aksyonan ng COMELEC, pinaupo pa nga ang Gabriela Party List kahit talo. Sa huli, panawagan nila sa gobyerno na dapat suspindihin ang Makabayan Bloc, mga partido na nangunguna sa illegal recruitment para gawing NPA ang mga inosenteng kabataan. So tama po na dapat ay isuspend po ang recognition and accreditation dito mga party list na ito para hindi na sila makakuha pa ng kunwari boto o kaya makapag-participate at infiltrate nilang electoral process. Pwede pong gawin ng COMELEC yan on the ground of these organizations are connected as by way of revelations, testimonies, and actual direct circumstances na nangyayari sa terrorist organizations ng CPP, NPA, NDF. Within the powers of the COMELEC, they can do that. So wala na sanang oportunidad pa na makapasok sila sa electoral infiltration. Pero ngayon yung Duterte Youth Party List, kahit ibinoto ng milyong-milyong Pilipino, kinasuhan lang ng mga makakaliwang party list na ito, inaksyonan agad ng COMELEC, tinanggal agad kahit nanalo ng 3 seats sa Kongreso. Pero ang kanilang grupo, Gabriela Party List at Kabataan Party List, kinasuhan mismo ng gobyerno, nakapending lang ng kalahating dekada yung kaso. Hanggang ngayon, gumagawa ng terorismo, hindi naman natatanggal sa ating Kongreso. Pinopondohan pa ng Pilipino tuloy. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Sunshine Inihayag naman ni Executive Secretary Ralph Recto na walang nakatakdang pagbabago sa gabinete ng Administrasyong Marcos Jr. Sa inilabas na statement nitong Enero 12, sinabi ni Recto na ang mga spekulasyon tungkol sa isang posibleng cabinet revamp ay hindi magdudulot ng anumang kapakipakinabang para sa gobyerno o di kaya sa sambayan ng Pilipino. Nagpanang opisyal ng lahat ng appointees sa pamahalaan na nagsisilbi sa ilalim po ng kagustuhan ng presidente at ang kanilang pagganap ay patuloy na sinusuri po ng Office of the President. Sa kabila ng naturang usapin, binigyang din ni Recto na dapat manatili ang lahat na nakatutok sa kanilang mga tungkulin para sa kapakanan ng mamamayan. Malacanang pinalaga ng alegasyong breach of public trust laban kay PBBM, si Creslin Catarong sa detalye. Handa raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na harapin ang anumang hakbang kaugnay ng umano'y impeachment complaint laban sa kanya kung sakaling ito ay formal na maisampa. Sa Palace briefing araw ng Lunes, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Kev Castro na rumerespeto ang Pangulo sa konstitusyon at sa mga itinakdang proseso ng batas, kaya't wala umano siyang pangamba kung hahantong ban sa usapin ng impeachment ang mga paratang. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan ani ang tungkol sa aligasyon ng breach of public trust laban kay Marcos Jr., particular sa isyu ng umano'y pagpirma sa General Appropriations Act or GAA, ay pinalagan ito ni Castro. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects
at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Samantala, tiwala pa rin si Pangulong Marcos Jr. na nananatili ang suporta ng mga mambabatas sa kanya sa gitna ng mga tanong kung may sapat ba siyang bilang ng kaalyado sa Kongreso sakaling umusad ang usapin ng impeachment. So, pinangalagaan po ng Pangulo ang ating pondo. Kaya sa mga matitino din po at maayos na mga mambabatas, alam po natin kung saan sila gagawi. Gagawi sila sa matino at hindi sa mga kurakot. Una nang naglabas ng statement ang Malacanang hinggil sa ibinunyag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice na may mga lider ng ilang grupo ang lumapit at inimbitahan siyang i-endorso ang impeachment complaint laban kay PBBM na kanya ring tinanggihan. Sinabi ni Jose Castro, ang usaping impeachment ay wala pang sapat na basihan at nagmumula umano sa mga taga-suporta ng isang partikular na politiko. Iginit naman ni Castro na hindi magpapadala ang administrasyon sa mga espekulasyon at political maneuverings. Nabatid na posible umunong magsampa ng impeachment laban kay Marcos Jr. dahil sa umunoy betrayal of public trust, lalo na sa usapin ng kontrobersiya ng malawakang korupsyon, partikular sa flood control projects ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Sunshine Niniwala naman ng 51% ng mga Pilipino na ang paggamit po ng impluwensya ng mga opisyal ng pamahalaan ang pinakamalaking factor para makaiwas sa hatol. Kaso may kaugnayan po sa korupsyon. Ayon yan sa Pulse Asia Survey na ginawa po mula December 12 hanggang 15 last year. Naturang survey din ay nasa 25% ng mga Pilipino ang nagsasabi na ang kalidad ng ebidensyang inihaharap laban sa mga hinihinalang tiwalang opisyal ang unahing salik na nakakaapekto sa desisyon ng korte. Ang salik na binanggit ng mga respondent ay ang haba ng paglilitis sa mga kasong korupsyon na may 16% at ang pagiging patas ng hukom na humahawak sa kaso na may 8%. Samantala, karamihan sa mga Pilipino o 59% ang positibo na ang mga opisyal ng gobyernong umunay sangkot sa flood control anomaly ay mapaparusahan. Gayunman, mas mababa yan kumpara sa 71% na itala noong September 2025 survey ng Pulse Asia. Survey na yan ay sinalihan ng 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. American activist na si Chantal Anicoche, ilang yata ito, may ligtas na at nasa maayos ng kalagayan ayon sa Philippine Army. Si Almar Forsuelo nagbabalik. Almar, go go! Nasa ligtas at maayos sa kalagayan ang American activist na si Chantal Anicoche matapos itong mahuli ng mga sundalo kasunod ng nangyaring bakbakan sa pagitan ng militar at rebeldeng grupong New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa inilabas na larawan ng 2nd Infantry Division of Philippine Army sa kanilang Facebook page, makikita ang ngiti sa mukha ni Chantal, patunay na ito ay nasa maayos na o ilagaan ng maayos ng mga sundalo taliwas sa pahayag ng mga makaliwang grupo na dinorture umano ito. Samantala, umasa naman ang mga magulang ni Jerlyn Doidora at Stephanie Joy Borinaga na nasa pagkahuli ni Chantal ay mabibigyang linaw ang pagkawala ng kanilang mga anak. Matatandaan na nitong January 1, 2026, nagkaroon ng bakbakan ng mga sundalo at grupo ng mga NPA sa Occidental Mindoro na kinasawi ni Jerlyn Doidora habang patuloy na hinahanap ng mga otoridad si Stephanie Joy Borinaga at iba pang kabataan umanib sa NPA. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahalang Almar Forsuelo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, sinibak na AFP Colonel dahil sa withdrawal of support kay PBBM, may karapatan sa malayang pamamahayag ayon kay Attorney Garcia. Sino ba yung Attorney Garcia na yan? Si Jane Huesan sa detalye. Ayon kay Attorney Virgilio Garcia, retired general ng AFP Reserve Force, nananatiling saklaw ng saligang batas ang mga sundalo at may karapatan sila sa freedom of speech at freedom of expression kahit pa naka-uniforme. Ipinaliwanag ni Garcia na ang mga sundalo ay nananatiling mamamayang Pilipino na saklaw ng saligang batas. Ating po sundalo, ang ating mga personnel na naka-uniforme ay nananatiling mga Pilipino. Kaya sila ay covered ng ating constitution. Meron silang constitutional rights, hindi po yan nawala. Yung pagpapahayag ng sariling opinion, covered po yan ng ating saligang batas. Higit pa ni Garcia, ang personal na pagkawala ng tiwala sa pamahalaan ay hindi maituturing na sedisyon o panawagan ng rebelyon, lalo na kung pribadong opinyon lamang ito at hindi humihikayat ng pag-aalsa.
layang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, ng kanyang sarili niya yun eh. Yun yung kanyang pakiramdam ngayon na hindi na ako naniniwala na ang ating Pangulo meron pang karapatang mamuno sa atin dahil sa mga kinakaharap niyang problema. Kanyang feeling yun eh, kanyang pakiramdam. Walang masama na ihayag mo yan kahit kanino, privately, lalo na privately, hindi problema yon. Wala akong nakikitang at saka hindi yan hindi mo yan masasabing he is inciting anyone to sedition or to rebel against the government or the armed forces of the Philippines. Gayunman, ipinaliwanag din ni Garcia na ang pagsiba kay Mungaw ay alinsunod sa umiiral na patakaran ng AFP habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, makikitaan niya sa mga trust rating ng Pangulo na bumaba ang tiwala ng publiko na maaaring kabilang ang ilang miyembro ng uniformed services. Actually, hindi man nila kailangan antayin yung pahayag ni Colonel Mungaw eh. Doon pa lamang sa trust rating ng, sabi nga ni Colonel Mungaw, trust rating pa lang ni Mr. Marcos, bagsak na. Yung pong negative 3 niya overall at negative 18 sa NCR, hindi excluding the uniformed personnel. Kasama po doon yung uniform personnel, we cannot exclude them. So doon pa lamang po meron ng indication na hindi na siya popular at wala ng tiwala ang taong bayan sa kanya. Sa huli, sinabi ni Garcia na mahalagang balansehin ang karapatang konstitusyonal ng mga sundalo sa malayang pagpapahayag at ang pangangailangan ng disiplina sa loob ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ako si Jane Wazan, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. DPWH may mga bagong sinibak sa pwesto. Ilang opisyal naman inilagay sa ibang mga lugar. Si Margaret Gonzalez sa detalye. Patuloy pa rin ang ginagawang pagsisibak ng DPWH sa kanilang mga opisyal simula nang mabulgar ang anomalya sa mga proyekto kontra baha at para sa ginagawang investigasyon dito. Pinakabago sa mga sibak ngayon ay ang 4 na regional director, 2 assistant regional director at 2 district engineers. They are relieved effective when I sign the relief orders which will come in the next day or so. Habang ang 3 OIC District Engineer, sibak din sa pwesto dahil sa kawalan ng Civil Service Commission o CSW qualification standards. Marami naman sa mga iba pang regional officials nito ililipat sa ibang assignment. Samantala, magsisimula na raw ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa January 20 para sa kasong isinampa ng Budsman laban kay dating Congressman Saldico at iba pa kaugnay ng maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Si Dizon, haharap daw sa pagdinig bilang testigo. I don't know kung anong rules ng Sandigan Bayan dito, kung ito ba ay open. I'm not sure, pero ina-announce ko lang sa inyo na on Tuesday, ako'y magtitestigo sa kaso sa Oriental Mindoro sa kaso ni former Congressman Zaldico. Samantala, umabot na sa 20.3 billion pesos ang halaga ng frozen assets ng mga personalidad na isinasangkot sa anomalya. 6,538 bank accounts, 367 insurance policies, 255 motor vehicles, 178 real properties, 16 e-wallets accounts at 3 securities accounts ang na-freeze. Pagdating naman sa restitution, umabot na sa 241 million pesos ang kabuang halagang naibalik sa Department of Justice. 181 million ay galing kay Henry Alcantara, Gerald Opulencia 40 million pesos, habang 20 million pesos naman kay Sally Santos. Ang restitusyon ay isa sa mga kondisyon ng gobyerno para sila makwalipika para maging state witness. Samantala, tututukan daw ng DPWH ngayong taon ang maluwakang rehabilitation sa Maharlika Highway na 40 years na raw hindi na isasailalim sa rehabilitation, maging ang C5 Road at iba pang kalsada at tulay na matagal nang hindi na isasaayos. Tututukan din daw nila ang mga tulay at mga kalsada na nabitin ng konstruksyon gaya ng San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga, Candaba Bridge, Tegasaw Pacific Bridge at Aganaan Flyover. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Sunshine. Papawin ni dating Public Works Engineer Bryce Hernandez sa kanyang testimonya kaugnay po ng mga anomalya sa flood control project. Initiyak ito ni Attorney Ernest Levanza, ang abogado po ni Hernandez. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si Levanza, ngunit sinabi niyang maaaring linawin ang issue sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee January 19. Lumabas ang issue kasunod ng alegasyon na binawi rin umano ng dating district engineer na si Henry Alcantara ang kanya pong testimonya.
Gayunman, sinabi ng Department of Justice na wala pa sila natatanggap o nasusuring mga affidavit mula kay Alcantara na bumabawi sa kanyang mga pahayag. Uli pa rin hinahanap ng pulisya ang hindi bababa sa 10 luxury car na umunoy pag-aari ni dating Ako Bicol Congressman Zaldico at ng kanyang mga kumpanya. Ayon kay Police Brigadier General Hansel Marantan, Direktor ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police, lawak na nila ang paghahanap at pinaigting ang kanilang intelligence operations upang matunto na nawawalang 10 sasakyan. Una nang natagpuan ng mga operatiba ng HPG ang 14 na iba pang luxury cars ni Ko sa parking area ng isang condominium sa lungsod ng Taguig. Ilang sa mga nasamsam na sasakyan ay mga high-end na modelo gaya po ng Rolls-Royce, Toyota Sequoia, Cadillac Escalade at Lexus. Meralco Power Gen Corporation, iginiit na wala silang biniling shares sa solar company ni Congressman Liviste. Si Sheena Torno sa detalye. Si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste ang isa sa mga mambabatas na maingay ngayon sa pagsisiwalat sa katotohanan sa likod ng maanumalyang flood control projects. Hawak ni Liviste ang mga dokumento na magsisilbi umanong ebidensya sa mga kickback at insertion ng mga politiko. Ang mga dokumentong nakuha nito ay nanggaling mismo sa yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ngayon tinaguri ang Cabral Files. Pero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, may mas mabigat pang issue kaysa sa Cabral Files. Partikular na tinukoy ni Rimulya ang umaning iligal na pagbebenta ng shares ni Liviste sa kanyang kumpanyang solar para sa Bayan Corporation sa Meralco Power Gen Corporation. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Kasi franchise. dapat yan, yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Ba? National franchise? National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang? Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang? Na-flip. Nanay mo pa, senador? Dagdag pa ni Rimulya, malinaw na labag sa batas ang pagbebenta o paglilipat ng isang prangkisa kung hindi ito dumaraan at walang pahintulot mula sa Kongreso. Samantala, mariin namang pinabulaanan ng Meralco Power Gen Corporation ang mga pahayag na ito ni Rimulya. Sa nilabas na pahayag, sinabi ni Attorney Krister Gaudiano, Head ng Sustainability, Corporate Communications at External Affairs ng Meralco Power Gen Corporation na wala silang biniling share sa pagitan ng solar para sa Bayan Corporation. Matatandang ibinenta ni Liviste ang bahagi ng kanyang share sa SPNEC sa MGen na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13.8 billion pesos noong 2025 bilang bahagi ng pagdadivest niya bago tumakbo noong 2025 midterm elections. Nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation na magkaiba at hiwalay na kumpanya ang SPNEC at ang Solar para sa Bayan Corporation. Ipinunto rin ng MGen na ang kanilang investment sa SPNEC ay hindi lumabag sa anumang batas o regulasyon. Ang mga transaksyon ng SPNEC kabilang ng pagpasok ng MGen sa pamamagitan ng mga kaakibat nilang kumpanya ay nasuri at inaprobahan ng Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission. Git pa ni Gaudiano, walang prangkisang SPNEC kaya hindi kailangang ipaalam sa gobyerno ang pribadong transaksyon sa pagitan ng MGen. Umaasa ang Meralco Power Gen Corporation na mabibigyan ng sapat na kaliwanagan ang kanilang pahayag sa mga maling impormasyon na kumakalat sa social media. Nakatakda namang maglabas ng pahayag si Batangas 1st District Representative Liviste patungkol sa mga alegasyon ni Ombudsman Rimulya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI. Cabral Files, kailangan naman idaan sa forensic audit para malaman kung na-tamper ang mga dokumento. Si Margot Gonzalez sa detalye. Margot, go! Inihag na ni DPWH Secretary Vince na ang sinasabing Cabral Files ay kailangang isilalim sa forensic audit. Yan anya ang kanilang napag-usapan ni Ombudsman Boying Rimulya kasabay ng paglinaw na mga dokumento mula kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay nasa kustodiya na ng Ombudsman at may mga dokumentong matagal nang nasa tanggapan nito. Sa aditison, batay sa kanilang diskusyon ng Ombudsman, kailangang suriin ang Cabral Files para anya malaman kung ang mga dokumento ay natapor o binago. Ang proseso na ito inaasahan ng gagawin ng Ombudsman kasama mga law enforcement agencies tulad ng PNP Cybercrime Division at National Bureau of Investigation. Muli namang iginidiso na pwersahang kinuha ni Congressman Leandro Liviste ang mga files si Cabral sa kanyang opisina kontra sa pahayag ng kongresista na may basbas dito sa Dizon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marie Gonzalez, Kuparnos Balita at sa Tisha.
A partner news Luma na raw ang kumakalat na larawan ni Attorney Harry Roque kasama po ang Philippine Ambassador to Austria and Slovakia na si Luli Arroyo Bernas. Sinabi yan ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro sa isang press briefing matapos tanungin hinggil sa kinaroroonan ni Roque gayon din si Zaldico. Sinabi ni Castro na ang naturang larawan ay kunuha pa noong taong 2023. Natatanda ang naharap si Roque sa klasong qualified human trafficking kaugnay po ng Lucky South 99 Pogo firm. Noong Nobyembre nakarang taon, sinabi ni Roque na siya ay kasalukuyang naninirahan sa the Netherlands kasama ang mga kapwa Pilipino roon. Sunshine. Umabot na sa higit 1.1 million ang bilang po ng mga nagparehistro para sa 2026 Barangay Nasky elections hanggang January 11, 2026. Bilang na yan, mahigit 629,000 ay kababaihan at 557,000 mahigit ay kalalakihan. Halos abot na ang target ng COMELEC na 1.4 million ng mga bagong botante. Nationwide voter registration para sa 2026 BSKE tatagal po hanggang Mayo 18 ngayong taon. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Business News Blast. Pinapabalik na muna ng Nestle Philippines ang ilang batch ng kanilang produktong non-OptiPro at non-Kid OptiPro na infant formula. Bilang pag-iingat ito matapos matukoy ang posibleng issue sa kaligtasan at kalidad. Sa ngayon ay wala namang natatanggap na ulat ang Food and Drug Administration ng anumang pagkakasakit o masamang epekto na may kaugnayan po sa produktong ni-recall. Samantala, pinangako naman ng FDA na ipagpapatuloy nila ang post-market surveillance at pagsusuri sa mga produktong kanilang na-approve para matiyak na ang lahat ng nasa merkado na saklaw po ng kanilang regulasyon ay tumutugon sa mga itinakdang pamantayan sa kalidad at kaligtasan. International News Blast. Balita abroad, pinananatili ng Morocco ang normal nilang diplomatic tie o ugnayang diplomatiko sa pagitan po ng Israel. Yan ay kasunod po ng nagdaang Joint Military Work Plan 2026 ditong unang bahagi po ng Enero. Bilang kapalit yan ay nananatili pa rin ang interest ng o economic interest ng Israel sa Morocco. Halimbawa narito ang mataas sa pangangailangan ng Morocco sa iba't ibang irrigation technique ng Israel. Interesado naman ang Israel sa mga deposito ng phosphate ng Morocco dahil makatutulong ito sa produksyon ng pataba para sa Jewish nation. Sports News Nagtamo Blast. naman si Chris Newsom ng MCL sprain sa kanyang kaliwang tuhod. Nakuha niya yan sa Game 3 ng Philippine Cup Semifinals noong January 9. Base sa paunang diagnosis, aabutin ng 3 hanggang 5 linggo ang kanya pong recovery. Dahil dito mukhang hindi na makapaglalaro si Newsom para sa Meralco Bolts sa Game 5 ng semis o ng semifinals sa Miyerkules, January 14. Ibinahagi naman ni Newsom na ang kanyang diagnosis noong linggo, January 11, kasunod po ng 102-83 na pagkatalo ng Bolts kontra TNT Tropang 5G. Gaganapin naman sa Thailand noong ngayong Mayo ang Grand Finals ng kauna-unahang Miss Grand International All-Stars. Ayon sa Miss Grand International, ang unang edisyon ng All-Stars ay tatanggap ng mga dating title holder at mga dating International Beauty Pageant contestants, ngunit hindi pa nananalo ng anumang titulo. Partikular na tatanggapin dito ang age range na 20 hanggang 40 years old. Nagsimula ng kompetisyon o magsisimula ang kompetisyon ngayon pong Mayo 18 habang ang coronation night naman ay sa May 30. Posible namang kalahok sa naturang pageant si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ibirang anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. We are chastised with fire, we are refined as gold. Kung pinaparusahan tayo ng apoy, tayo nililinis tulad ng ginto. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sabado, sina Kuya Mark Tolentino, Attorney Mark Tolentino, at si Zentur Turica para po sa programang Serbisyong Agila para sa Bayan. Ako'y magdadala ng tulong
na solusyon para po sa sambayanang Pilipino. Ngayon pong Sabado po yan, dito lamang sa SMNI Radio. Sa ating pong pahimpilan, Sabado alas 10 ng umaga hanggang alas 11 po ng tanghali. Good morning! Sa lahat po ng mga kababayan nating nanonood sa ating umagang balitan in all platforms, sa Facebook, sa YouTube, at sa lahat po ng available social media avenues, mga kababayan. Maraming salamat sa patuloy na tiwala po ninyo sa ating impilan at maraming salamat din sa pagkakataong pinagkaloob po sa atin ng ating pong SMNI Radio, ating pong pamunuan, naging kabahagi ng ating public service program para sa inyo mga kababayan. Ako po sa MJ Mondehat, to the Almighty Father always is the glory. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.